Magandang gabi sa lahat na nakikinig. Ako nga pala si Aljun at ito ang kwento ko. Hindi talaga namin plano ni Angel na huminto noong gabing yon. Galing kami ng Maynila at pauwi kami ng probinsya sa Pangasinan. Mga alas 12 na ng gabi at halos 3 oras na kaming nasa kalsada. Tahimik na ang highway, madalang na ang sasakyan. Madilim na rin ang paligid dahil wala ng mga bahay o tindahan sa dinadaanan namin. Napansin kong medyo inaantok na rin ako. "Love, okay ka lang ba?" Tanong ni Angel habang nakatingin sa akin. "Medyo inaantok na rin ako," sagot ko habang hinihimas ang mata ko. "Magpahinga muna kaya tayo, baka mapano pa tayo sa daan." Hindi ko agad sinagot. Gusto ko sana ituloy na hanggang umaga, pero pakiramdam ko, bumibigat na ang talukap ng mata ko. Kaya naghanap ako ng pwedeng hintuan. Pero ang problema, halos wala ng establishment sa paligid. Puro gubat na lang sa magkabilang side ng highway. Mga 10 minuto pa kaming nagmaneho hanggang sa may napansin akong ilaw sa malayo. "Love, may ilaw dun oh," sabi ko habang itinuturo ko. Habang papalapit kami, saka namin nakita ang isang motel. Medyo malaki ang building. 2 palapag, maliwanag ang ilaw sa labas. May neon sign pa sa harap na nakasulat, Mountain View Hotel, open 24 hours. Pero may kakaiba. Ang motel na yon, parang nag-iisa lang sa gitna ng gubat. Walang katabing bahay, walang tindahan, walang kahit anong establishment sa paligid. Para bang itinayo lang sa gitna ng kawalan. "Ang weird naman ng location," sabi ni Angel. "Okay lang siguro, motel naman eh," sagot ko. Sa totoo lang, gusto ko na rin talagang magpahinga. Pumasok ako sa maliit na driveway ng motel. May ilang parking slot sa gilid ng building, pero wala akong nakitang ibang sasakyan. Kami lang. "Parang tayo lang yata yung guest, pero okay na yan, para tahimik," sabi ni Angel. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. Pagbaba namin, mas lalo kong napansin kung gaano katahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog ng buhay sa gubat. Tanging ilaw lang ng motel ang nagbibigay liwanag sa lugar. Pumasok kami sa lobby at doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Malinis ang lobby, may sopa, may maliit na aquarium, may ilang painting sa dingding. Pero ang receptionist, isang babae na nakaupo sa likod ng counter. Nang makita niya kami, dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita agad. Mga ilang segundo kaming nakatayo lang sa harap niya. Hanggang sa ako na ang nagsalita. "Miss, may available room ba?" Dahan-dahan siyang tumango. "Meron," sagot niya. Ang boses niya, mahina, parang walang emosyon. "Magkano po?" "1,000 lang, hanggang umaga." Napatingin ako kay Angel. Tumango lang siya. Pagod na rin kami pareho. "Kunin na natin," sabi niya. Habang naglalabas ako ng pera, napansin kong may isa pang lalaki sa lobby. Isang staff siguro. Nakatayo siya sa may hallway papunta sa mga kwarto. Pero kakaiba ang paraan ng pagtitig niya sa amin. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya gumagalaw. Nakatingin lang siya, direkta sa amin. "Room 204, sabi ng receptionist habang inaabot ang susi. Lumapit yung lalaking staff na kanina ko pa napapansin. "Samahan ko na po kayo," sabi niya. Tumango lang ako. Habang naglalakad kami papunta sa hagdan, napansin kong malamig ang loob ng hotel kahit walang aircon sa lobby. Tahimik din ang hallway. Sobrang tahimik. Para bang wala talagang ibang tao sa buong building. Pagdating namin sa 2nd floor, binuksan ng staff ang kwarto. "Dito po." Pumasok kami na Angel. Maayos naman ang itsura ng kwarto. May kama, may TV, may banyo, may maliit na mesa.
mukhang normal. Pero habang papasok ako, napansin kong nakatingin pa rin sa amin yung staff. Hindi siya umaalis sa pinto. Parang may gusto siyang sabihin. Hanggang sa bigla niyang sinabi ang isang bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. "Sir, kung may marinig po kayo mamaya sa gabi." Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. "Huwag niyo na lang pong pansinin." Tumingin ako kay Angel. Napakunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" Pero hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kami ni Angel. "Ang weird naman nung sinabi ng staff," sabi niya habang umuupo sa kama. "Baka may ibang guest lang na maingay." Sagot ko, kahit sa totoo lang, medyo kinakabahan na din ako. Inikot ko ang kwarto. Normal naman ang itsura. Malinis ang kama, maayos ang banyo, gumagana ang ilaw at TV. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Yung orasan sa dingding, hindi gumagalaw. 12:17 AM lang ang nakalagay. Hindi ko na pinansin. Pagod na rin kami sa biyahe kaya humiga na kami sa kama. Pinatay ko ang ilaw. Tanging maliit na ilaw lang sa tabi ng kama ang nakabukas. Tahimik ang buong motel. Mga ilang minuto pa lang kaming nakahiga nang biglang may marinig kami. Parang may naglalakad sa hallway. Mabagal, mabigat ang bawat hakbang. Napatingin si Angel sa pinto. "May naglalakad sa labas," bulong niya. Oo nga. Hindi ko muna pinansin. Pero maya-maya, biglang tumigil ang mga hakbang sa harap ng pinto namin. Bigla kong napaupo sa kama. "Bakit parang huminto sa pinto natin?" sabi ni Angel. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa pinto at inaantay kong may kakatok. Pero wala. Walang kumatok. Wala ring nagsalita. Mga ilang segundo lang ang lumipas. Biglang naglakad ulit. Palayo na sa hallway. Napahinga ako ng malalim. "Baka stop lang," sabi ko. "Pero bakit parang naghintay sa pinto natin?" tanong naman ni Angel. Hindi ko alam ang isasagot. Sinubukan naming matulog ulit. Pero mga ilang minuto lang, may narinig na naman kami. Sa pagkakataong ito, mula sa itaas, parang may hinihila. Parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Nagtaka ako. May third floor ba dito? Wala naman ako napansin kanina. Bakit parang may gumagalaw sa taas? Nakinig lang kami pareho. Paulit-ulit ang tunog. Parang may malaking bagay na kinakaladkad sa taas ng kwarto namin. Hanggang sa biglang, parang may bumagsak. Napayakap si Angel sa braso ko. "Love, gusto ko nang umalis." "Relax lang," sabi ko kahit ramdam kong bumibilis na rin ang tibok ng puso ko. Mga ilang minuto ulit ang lumipas. Akala namin tapos na. Pero biglang, may narinig kaming mahinang bulong. Sa labas ng pinto, 2 boses. Hindi namin maintindihan ang sinasabi. Parang nag-uusap, pero sobrang hina. Napatingin kami ni Angel sa pinto. Unti-unti akong tumayo. "Wag," bulong niya. Pero lumapit na ako sa pinto. Nilapit ko ang tenga ko. At doon ko narinig ng malinaw ang isang boses. Mahina, paos. "May tao pa ba sa loob?" Nanlamig ang buong katawan ko dahil biglang may sumagot na ibang boses. "Meron pa." Sandaling katahimikan. Pagkatapos, may narinig kaming mahina na pagkatok. Napaatras ako. "Buksan mo," sabi ng boses sa labas. Napailing ako. Hindi. Biglang tumahimik ulit ang hallway. Nawala yung tunog. Nawala rin yung hakbang.
Nawala rin ang mga boses. Hindi na kami natulog. Nag-impake na kami ng gamit kahit 3:00 pa lang ng madaling araw. Nagdesisyon akong umalis na agad. Kahit takot, bumaba kami. Pagdating namin sa lobby, wala na ang receptionist. Wala ring staff. Bukas ang ilaw pero walang tao sa buong lobby. "Tao po?" sabi ko. Walang sumagot. Nilapag ko na lang ang susi sa counter. Lumabas kami ng motel. Pagkasakay namin ng kotse, agad kong pinaandar ang makina. Hindi na kami lumingon. Mga 20 minuto kaming nagmaneho hanggang sa makakita kami ng unang gas station sa highway. Huminto ako doon. May isang gasoline boy na lumapit. "Sir, full tank?" "Hindi, magtatanong lang sana." "Ano po yun?" "May motel kasi kaming tinuluyan kanina. Dito lang sa may gubat. Yung Mountain View Motel." Bigla nagbago ang mukha ng lalaki. "Anong motel po?" "Mountain View Motel. Mga 20 minutes lang mula dito." Napakamot siya sa ulo. "Sir, sigurado po ba kayo?" "Oo, dun nga kami galing." Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Sir, yung motel na sinasabi nyo, nasunog po yun. 2 taon na ang nakalipas." Hindi na ako nakapagsalita. Tumingin ako kay Angel. Namutla siya. "Simula nun, wala nang gumagamit nun. Abandonado na po yun, sir." "Sigurado po ba kayo na motel talaga yung pinuntahan nyo?" Hindi ko na sinagot dahil sa isip ko, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na umiikot. Kung nasunog na ang motel na yun 2 taon na ang nakalipas, sino ang mga taong nakausap namin? Isa ako sa mga silent listener dito sa channel mo, Sir Dave. Hindi po ako pala comment, pero lagi ako nag-aabang ng mga bagong upload mo araw-araw. Ako nga pala si Jonas at may isang kwarto na hindi ko makalimutan. Nag-check-in ako sa isang Sogo Hotel, pero hindi ko nasasabihin kung saang branch. Wala namang espesyal na dahilan. Kailangan ko lang ng pahinga. Pagod ang katawan, mabigat ang ulo, at gusto ko lang ng tahimik na lugar. Normal ang lahat noong una. Maliwanag ang hallway, tahimik ang paligid, at wala ang kakaibang pakiramdam. Bandang 11:00 habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong mahina pero paulit-ulit na tunog. Parang kinakaladkad. Mabagal, mabigat, galing sa kabilang kwarto. Una, inisip ko lang na may naglilinis o may bisitang lasing, kaya binaliwala ko. Pero maya-maya, may sumunod na tunog. Parang may kumakatok, pero mula sa loob ng pader. 3 beses. Tumahimik ulit. Napatingin ako sa pader na naghihiwalay sa kwarto ko at sa katabi. Ewan ko kung bakit, pero parang may presensya. Hindi tao. Isang pakiramdam na parang may nakatingin kahit wala naman ako nakikita. Maya-maya, may narinig akong mahinang ungol. Parang pinipigilan. Bumangon na ako. Lumapit sa pader. Dinikit ko ang tenga ko. Doon ko narinig ang pinakang nakakakilabot. Isang bulong. Hindi malinaw ang salita pero ramdam ko ang bigat ng emosyon. Galit, takot, at kung ano man yun, hindi nag-iisa. Lumabas ako ng kwarto at tumingin sa hallway. Tahimik naman, walang tao. Maliwanag ang ilaw pero yung isang pinto sa tabi ng kwarto ko, bahagyang naiiba. Parang mas luma ang itsura kumpara sa iba. At higit sa lahat, nakabukas ang pinto.
Isang siwang lang, pero sapat para makita ang loob. May tao po ba? Tanong ko, kahit alam kong bawal pumasok sa kwarto na hindi akin. Walang sumagot. Sa halip, may malamig na hangin na lumabas mula sa loob. Parang hininga na dumaan sa leeg ko. Napalunok ako. Dapat umatras ako noon. Dapat bumalik na lang ako sa kwarto ko. Pero may kung anong humilas sa akin. Isang hakbang papasok. Pagpasok ko pa lang, bumigat agad ang pakiramdam ko. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Ang ilaw sa loob ay mahina. Kumikislap. Amoy basa. Amoy luma. May mga upuan na nakatabon ng telang puti. Nakasara ang kurtina. At sa gitna ng kwarto ay isang bagay na hindi ko agad maintindihan. Hindi siya malinaw. Parang anino. Parang tao. Pero mali ang tindig. Mali ang hugis. Habang tinitignan ko yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nahilo ako. Nanghina ang tuhod ko. Parang may humigop ng lakas ko palabas ng katawan ko. At doon ko naramdaman ang aura. Hindi ko kayang ilarawan ng buo. Pero parang pinagsamang galit, desperasyon, at matinding paghihirap. Parang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na pumapasok sa ulo ko. Umalis ka. Hindi ko alam kung narinig ko yon o naramdaman lang. Napaluhod ako. Nanlalamig ang mga daliri ko. Lumabo ang paningin ko. At bago tuluyang magdilim ang paligid, may malakas na ilaw na biglang tumama sa mukha ko. "Uy, anong ginagawa mo dyan?" Isang boses ng lalaki. Isang janitor ang papalapit. Hawak ang flashlight. Mabilis ang kilos. Hinila niya ako palabas ng kwarto bago pa tuluyang mawalan ng lakas ang katawan ko. "Hindi mo dapat pinasok yan," sabi niya. At bago tuluyang mawalan ng malay ang katawan ko, yun ang huli kong narinig. Isinara na yan. Hindi dahil sira, kundi dahil may nangyari dyan na ayaw nang maulit. Nagising ako na nakahiga sa sahig ng hallway. Malamig ang tile sa pisngi ko. Masakit ang ulo ko. Parang ilang oras akong nawalan ng malay. Ang ilaw sa kisame ay diretso sa mga mata ko. Kaya napapikit ako agad. Ang unang pumasok sa isip ko, napanaginipan ko lang ba yun? Pero bago pa ako makabangon, may boses agad na nagsalita. "Huwag ka munang gumalaw." Siya yung janitor. Nakaupo sa bangko malapit sa pader. Hawak pa rin ang flashlight. Kita sa mukha niya na sanay siya sa pagod at sa takot ng ibang tao. "Akala ko mamamatay na ako," mahina kong sabi. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya. Sinilip ang pinto ng kwartong pinasok ko at sinara yun ng tuluyan. May sinabit siyang maliit na kadena at padlock. Parang matagal na niyang ginagawa yun. "Marami na kayong ganyan ang nilabas ko dyan," sabi niya. Nanlamig ako. Sa ano po?" Tumingin siya sa akin. Diretso. "Sa hindi na pagising." Tinulungan niya akong tumayo at pinasok muna sa kwarto ko. Pinaupo niya ako sa kama. Inabutan ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ko. "Under maintenance po ba yung kwarto na yun?" Napabuntong hininga siya. "Oo. Sa totoo lang, hindi na lang nila alam kung paano sasabihin." Umupo siya sa tapat ko. Mahina ang boses niya. "Matagal na yun. May pumasok na mag-isa. Hindi na siya nakalabas ng matino kasi parang may nakita siya ron. Hindi ko rin alam kung ano." Hindi niya idinetalye. "Simula noon, may mga nakakaramdam, mga nakakarinig. Pero ikaw ang pumasok ng kusa." Naalala ko yung aura, yung bigat, yung pakiramdam na parang hinihila palabas ang lakas ko. "Anong nasa loob?" tanong ko.
Umiling siya. Hindi ko rin alam. Tahimik kami ng ilang segundo. Tumayo na siya. Bago lumabas ng kwarto, huminto siya sa pinto. Makinig ka. Kung ano man nang naramdaman mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo ring ikwento kahit kanino. Tumango lang ako. Wala na akong lakas makipagtalo. Pagkaalis niya, doon ko napansin. May marka ng kamay sa braso ko. Parang bakas ng pagkapit na unti-unting nawawala. Hindi na ako nakatulog. Nag-check out na ako ng maaga. Mas maaga kaysa sa plano. Tahimik ang lobby. Normal ang lahat. Pero bago ko tuluyang lumabas, napalingon ako sa hallway. Sarado na ang pintong yun. May nakasulat na under maintenance. Sa ilalim ng pinto, may bahagyang anino at parang may dumaan na malamig na hangin sa paa ko. Matapos yun, hindi na ulit ako pumunta sa kahit anong hotel. Ako nga pala si Carl. 3 taon na akong stop sa isang maliit na motel sa gilid ng highway. Hindi naman ito sikat na motel. Madalas nga truck driver lang o mga biyahero ang nag-check-in dito para magpahinga. Tahimik ang trabaho ko. Karaniwan, ang duty ko ay maglinis ng mga kwarto kapag may nag-check out na guest. Isang gabi, bandang 11:30 PM, may kaka-check out lang na mag-asawa sa room 7. Kaya ako na ang inutusan ng supervisor ko na linisin yon para ready na ulit kung may bagong guest. Kinuha ko ang susi at umakyat sa second floor. Tahimik ang hallway. Madalas naman, ganon sa motel namin kapag 10 oras na ng gabi. Kaunti lang ang guest. Pagpasok ko sa room 7, binuksan ko agad lahat ng ilaw. Normal lang ang itsura ng kwarto. Medyo makalat lang dahil halatang nagmadali yung nag-check out. May mga baso sa mesa at gusot ang kumot. Ay, trabaho na naman, sabi ko. Habang nag-aayos ako ng kama, napansin kong nakabukas ang bintana. Medyo malaki yung bintana at nakaharap ito sa kabilang side ng kalsada kung saan may ilang bahay na magkakalayo. Lumapit ako para isara sana. Pero habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Sa bubong ng isang bahay sa tapat ng motel namin, may pusa. Pero nung mas tinignan ko ng mabuti, kinabahan ako. Hindi yun normal na pusa. Kasi yung pusa kasing laki ng aso. Halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Anong klaseng pusa yun? Bulong ko sa sarili ko. Nakatayo lang ito sa isang bubong ng bahay. Malaki ang katawan, mahaba ang buntot, at kahit madilim ang gabi, kita ko na parang itim na itim ang balahibo nito. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang siya pababa sa bahay na kinatatayuan niya. Parang may minamasdan. Kinilabutan ako. Napakusot ako sa mata ko. Baka mali lang yung nakikita ko, sabi ko pa. Muli akong tumingin sa bubong, pero nandun pa rin siya. Mas malinaw ko pa nga siyang nakita ngayon. Malaki talaga, halos doble sa normal na pusa. At ang mas nakakakilabot, bigla siyang dahan-dahang lumingon sa direksyon ko. Para bang alam niyang tinitignan ko siya. Nagkatinginan kami. Sa layo na yun, hindi ko man malinaw makita ang mukha niya, pero kitang-kita ko ang mga mata niyang nagliliwanag sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla kong umatras sa bintana. Hindi normal yun, bulong ko. Muli akong sumilip ng konti. Nandun pa rin siya, hindi gumagalaw. Parang nagbabantay lang sa bahay na nasa ilalim niya. Doon na ako tinamaan ng matinding kaba. Dahil sa probinsya namin, may mga kwento tungkol sa aswang na kayang mag-anyong hayop. Kadalasan daw,
pusa o aso. Napailing ako. Hindi, baka malaki lang talaga yung pusa na yan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pero kahit anong isip ko, hindi pa rin normal ang laki niya. Dahil sa takot, isinara ko na lang ang bintana. Hindi ko na gustong makita ulit yun. Binaliwala ko na lang. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng kama at pagwawalis ng sahig. Pero habang naglilinis ako, hindi mawala sa isip ko ang itsura ng pusa. Pakiramdam ko, parang may masamang mangyayari sa bahay na yun. Kinilabutan ako sa naiisip ko na yun. Pagkatapos kong linisin ang kwarto, lumabas na ako at bumaba sa lobby. Hindi ko na kunento sa mga katrabaho ko ang nakita ko. Baka pagtawanan lang nila ako. Lumipas ang gabi, pilit kong kinakalimutan ang nakita ko. Pero kinabukasan ng umaga, may balitang kumalat sa buong motel. Isang babae sa bahay ng tapat ng motel ang biglang sinugod sa ospital. Nagulat ako nang marinig ko yun. Kaya napatanong ako sa isa sa mga kasamahan ko. Ano nangyari? Sumagot siya habang nagkakape. Yung babae doon sa tapat, nakunan daw. Buntis pala yun. Bigla ko natahimik. Ha? Nakunan? Oo, bigla daw. Hindi nila alam kung bakit. Hindi na ako nagsalita. Pero sa loob ng isip ko, bumalik ang imahe ng pusang nakita ko sa bubong kagabi. At lalo akong kinilabutan sa isang bagay na napansin ko noon. Hindi siya basta nakatayo sa bubong. Parang nagmamasid siya sa loob ng bahay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa kahit kanino ang iniisip ko na baka hindi ordinaryong pusa ang nakita ko noong gabing yun. Pero buong araw, hindi mapakali ang isip ko. Habang naglilinis ako ng mga kwarto sa motel, paulit-ulit kong naaalala ang itsura ng hayop. Hindi talaga normal ang laki niya. At higit sa lahat, yung paraan ng pagtitig niya sa bahay. Bandang hapon, nag-usap-usap kaming mga staff sa likod ng motel habang nagkakape. Napunta ulit sa usapan yung babae na sinugod sa ospital. Grabe daw yun nangyari, sabi ng isa kong katrabaho. Buntis pala yun ng 5 buwan. Bigla na lang daw sumakit yung tiyan niya kagabi. Napatingin ako sa kanya. Anong oras daw? Tanong ko. Mga bandang ating gabi daw. Natakot ako dahil yun mismo ang oras na nakita ko yung pusa sa bubong. Hindi na ako nagsalita pero lalo akong kinabahan. Kinagabihan, may duty ulit ako. Gabi na naman ang shift ko. Bandang 11 PM, tahimik na ulit ang motel. Ilang kwarto lang ang may guest. Habang nag-iikot ako sa second floor para tignan kung may kailangan linisin, napadaan ulit ako sa room 7, yung kwarto kung saan ko nakita yung pusa kagabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa akin na sumilip ulit sa bintana. Dahan-dahan akong sumilip, bahagyang binuksan ng kurtina. At nang tumingin ako sa bubong ng bahay sa tapat, nandun ulit siya. Yung pusa, parehong-pareho ng itsura. Malaki, itim, halos kasing laki ng aso. Nakatayo uli siya sa bubong. Pero ngayon, hindi na siya nakaharap sa bahay. Direkta na siya nakatingin sa motel. Sa mismong bintana kung saan ako nakasilip. Parang hinihintay niya akong tumingin ulit. Nanlamig ang buong katawan ko. Napaatras ako agad. Pero bago pa ako tuluyang umatras, may napansin ako na mas nagpatindig ng balahibo ko. Dahan-dahang tumayo ang pusa sa 2 paa. Parang tao. At habang nakatayo ito sa bubong, unti-unti niyang inikot ang ulo niya habang nakatingin sa motel. Hindi ko na kinaya. Agad kong isinara ang kortina at umatras sa bintana. Hindi na normal to, sabi ko. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Napatalon ako sa gulat. Binuksan ko ang pinto. Isa sa mga kasamahan ko. Pre, Carl. Ano? Hingal kong sagot.
Yung bahay sa tapat. Bakit? Yung babae kanina. Patay na daw. Anong sabi mo? Namatay na daw. Dahil dinugo daw ng sobra. Hindi ako nakapagsalita. Unti-unti akong napalingon sa bintana kahit sarado ang kurtina. Pakiramdam ko, may nakatingin pa rin mula sa bubong. Hindi ko na sinabi sa kanila ang nakita ko. Hindi ko na rin sinabi na nakita ko ulit yung pusa. Pero mula noong gabing yon, hindi na ako ulit sumilip sa bintana ng room 7. At ilang linggo matapos ang insidenteng yon, nag-resign na rin ako sa motel. Hanggang ngayon, may isang bagay pa rin akong kinakatakutan isipin. Dahil sa 2 gabi na nakita ko yung pusa, may isang bagay ako napansin na hindi ko agad naintindihan noon. Parehong gabi, may buntis sa bahay na yon. May nangyaring masama. Kaya hanggang ngayon, isang tanong ang hindi mawala sa isip ko. Kung totoo ngang aswang ang pusang nakita ko, ilang gabi na kaya siyang bumabalik sa bubong na yon bago ko pa siya napansin? Hanggang dito na lang po. Salamat. Madalas po makinig yung jowa ko sa mga horror stories, lalo na dito sa PNT Stories. Kaya nung may naranasan kaming kababalaghan sa Sogo Hotel, dito ko agad naisipang ibahagi at sana po mapili. Ako po si Mara at hanggang ngayon ayokong tumingin ng matagal sa salamin ng kahit anong banyo. Nag-check-in kami ni Ethan isang gabi. Pagod kami. Tahimik naman yung hotel at parang normal lang lahat. Wala kaming balak magtagal. Gusto lang namin magpahinga, konting lambingan, tapos uwi agad. Wala namang kakaiba sa lobby. Maliwanag, malamig ang aircon, at maayos ang ngiti ng mga receptionist. Kung may kaba man ako noon, inisip ko na lang, dala ng pagod. Pagpasok namin sa kwarto, una kong napansin yung banyo. Ewan ko kung bakit. Hindi yung kama, hindi rin yung TV. Yung banyo. Bukas ang ilaw nito. Kahit parang pagpasok namin kanina, nakapatay pa yon. Maputi naman yung tiles, tapos sobrang linis. May malaking salamin sa itaas ng lababo at kortina ng shower na bahagyang nakabukas. Parang may humawak tapos biglang binitawan. Isasara ko lang, sabi ko kay Ethan. Paglapit ko pa lang sa pinto ng banyo, bumigat yung hangin. Parang mas malamig sa loob kesa sa buong kwarto. Pagpasok ko, tumunog yung pinto kahit hindi ko naman isinara. Napatingin ako sa salamin. Ako lang ang nandun, o yun ang akala ko. Habang nag-aayos ako ng buhok, napansin kong may bahid ng hamog sa ibabang bahagi ng salamin. Parang may huminga doon, direkta sa mismong salamin. Medyo nagtaka ako. Hindi naman mainit ang banyo. Hindi pa nga namin ginagamit ang shower. Pinunasan ko ng palad ko. Pag-angat ng kamay ko, may marka ng daliri sa salamin. Hindi yun akin. Dahil mas mahaba at mas manipis. Yung parang nanginginig. Okay ka lang? Tawag ni Ethan mula sa kwarto. Oo, sagot ko agad. Kahit ramdam kong nanginginig ang boses ko. Paglingon ko sa shower area, dahan-dahang gumalaw ang kurtina. Hindi naman malakas yung paggalaw. Parang may taong nasa likod nito na ayaw magpakita. Isang patak ng tubig ang tumulo mula sa gripo. 1, 2, 3. Sigurado naman akong sarado yon. Lumapit ako para isara ng tuluyan. Doon ko narinig ang mahina pero malinaw na tunog. Isang buntong hininga. Hindi galing sa akin, mula sa loob mismo.
Napaharap ako ulit sa salamin. At doon, sa gilid mismo ng refleksyon ko, may anino ng isang babae. Basa ang buhok. At ang bibig niya, gumagalaw. Walang tunog pero malinaw ang hugis ng mga salita. Hindi rin kami natuloy. Napasigaw ako. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Si Ethan namumutla. Hinila ko palabas. Hindi ko na nilingon pa. Dahil bago tuluyang magsara ang pinto, narinig naming dalawa ang malakas na tuktok sa salamin. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi kami nag-usap agad. Tahimik lang kaming nakaupo sa gilid ng kama. At doon ko lang napansin, basang-basa ang likod ng damit ko. Parang may yumakap sa akin mula sa likod. Akala ko, kapag lumabas ako ng banyo, tapos na. Maling akala pala. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos nang sabay na namatay ang ilaw sa buong kwarto. Sandali lang, tapos dumilim. Yung klaseng dilim na parang may bigat, naramdam mo sa balat. Mara, bulong ni Ethan. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Malamig na ang palad ko. Pero mas malamig ang kanya. Sa dilim, may isang ilaw lang ang bumukas. Yung ilaw sa banyo. Kusang bumukas. At kasabay nun, bumukas din ang gripo ng shower. Malakas. Parang may taong galit na binuksan yun. Hindi na to normal. Aalis na tayo, sabi ni Ethan. Tumayo kami, pero bago pa kami makalapit sa pinto, sumara ito ng malakas. Ramdam ko yung pagyanig ng sahig. Parang may bumukas sa kabilang side. At doon nagsimula ang mga tunog. May hinang ungol, parang pilit na pinipigilan, mula sa banyo. Unti-unting bumukas ang pintuan ng banyo. 1 pulgada, umaagos palabas ang tubig. Bumabaha sa tiles ng kwarto. Sa gitna ng liwanag, may paa akong nakita. Paa ng babae. Maputla, basa, nakalubog sa tubig. Hindi gumagalaw. Mara, huwag kang lilingon, sabi ni Ethan. Pero huli na. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatalikod sa amin. Suot ang puting damit na parang luma na. Parang hindi na uso. Dikit na dikit sa katawan niya ang basang tela. Ang buhok niya nakatakip sa muka. Unti-unti niyang inangat ang ulo. At sa salamin ko nakita ang mukha niya. Hindi sa mismong harap namin, kundi sa refleksyon lang. Wala naman siyang sugat. Pero ang mga mata niya puno ng galit at lungkot na hindi ko na kayang ipaliwanag. Ito rin ang kwarto namin, sabi niya. Hindi gumalaw ang bibig niya pero malinaw ang boses. Akala namin ligtas. Akala namin pansamantala lang. Akala namin makakalabas pa kami. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Niyakap ko ang sarili ko. Nanginginig na. Ano ang gusto mo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa wakas, hindi na sa salamin. Tumingin siya sa amin. Diretso. Umalis kayo habang kaya pa, sabi niya. Naguguluhan man, biglang bumagsak ang salamin sa banyo. Parang hinila mula sa loob, sabay patay ng ilaw. Nagsigawan kami ni Ethan. Pilit naming binuksan ang pinto ng kwarto. At sa wakas, bumukas ito. Tumakbo kami palabas, hindi na lumingon. Basang-basa ang sahig ng hallway sa likod namin. Pero wala kaming narinig na tumatakbo. Pagdating namin sa lobby, nanginginig pa rin ako. Hindi na kami nagtanong, hindi na kami nagreklamo. Nag-check out kami agad. Habang inaabot ng receptionist ang susi, bigla siyang natigil. Ma'am, basa po kayo, sabi niya. Napatingin ako sa sarili ko. Basang-basa pa rin ang likod ng damit ko.
Paglabas namin ng building, saka lang ako huminga ng malalim. Akala ko doon na natapos, pero kinagabihan sa bahay, habang nagsisipilyo ako, napansin kong may hamog ang salamin sa banyo namin. Unti-unting may lumabas na marka ng daliri at may nakasulat. Salamat sa pakikinig. Mula noon, hindi na kami niita nag-check-in kahit saan. At mas pinili na lang namin na sa bahay na lang nila. Kasi ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko sa Sogo Hotel na yun. Hello Sir Dave. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Madalas akong kumuha ng babaeng bayaran kapag gabi. Lalo na kapag galing sa inuman o kapag gusto ko lang maglabas ng stress. Isang gabi, bandang 1:30 ng madaling araw, nagmamaneho ako sa highway papunta sana sa bahay ko. Medyo nakainom ako pero kaya ko pa naman mag-drive. Habang dumadaan ako sa isang madilim na kalsada, may napansin akong babae na nakatayo sa gilid ng daan. Maiksi ang suot niya, naka-high heels, at halatang naghihintay ng sasakyan. Alam ko na agad kung ano siya. Huminto ako sa tabi niya. Boss, sakay? Sabi niya habang nakasilip sa bintana ko. Magkano? Depende kung saan tayo. May motel ba na malapit dito? Ngumiti siya. Meron, mga 5 minuto lang. Pumasok siya sa kotse ko. Habang nagmamaneho ako, nagpakilala siya. An nga pala ang pangalan ko. Hindi ko na rin sinabi ang totoong pangalan ko. Normal lang sa ganitong setup. Ilang minuto lang ang lumipas at itinuro niya ang isang maliit na motel sa gilid ng kalsada. Medyo luma na ang itsura, pero bukas pa rin ang ilaw sa lobby. Diyan tayo. Pumasok ako sa driveway ng motel. Madilim ang parking area. May ilang poste ng ilaw pero mahina ang buga ng ilaw. Habang naghahanap ako ng slot na mapaparadahan, bigla akong napahinto. May nakita akong 2 tao na nakatayo sa dulo ng parking lot. Una, ang akala ko mga guest lang din. Pero habang papalapit ang kotse ko, may napansin akong kakaiba. Bakit parang kakaiba yung 2 yun? Sabi ni Ann. Unti-unti kong tinutok ang ilaw ng kotse sa kanila at doon ko nakita ng malinaw. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. 2 tao ang nakatayo sa parking lot. Pareho silang nakasuot ng damit. Pareho ring nakaharap sa amin. Pero wala silang ulo. Diretsyong liig lang. Parang naputol ang ulo sa itaas ng balikat. Walang ulo. Walang muka. Putang! Napamura ako. Ano yun? Tanong ni Ann. Hindi gumagalaw yung 2. Nakatayo lang sila sa gitna ng parking. Parang hinihintay lang kaming lumapit. Bigla kong inapakan ng preno. Huminto ang kotse. Sa ilaw ng headlight, mas lalo ko nakita ang katawan nila. Parehong nakasuot ng lumang polo at pantalon. At sa bahagi ng leeg, madilim. Parang may itim na marka kung saan dapat nandoon yung ulo. Tapos biglang gumalaw ang isa. Dahan-dahan siyang lumiko ng katawan papunta sa amin. Wala siyang ulo, pero parang alam niyang nandito kami. Umalis na tayo. Hindi na ako nagdalawang isip. Bigla kong inireverse ang kotse. Halos umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa bilis ng pag-atras ko. Pagkatapos ay agad kong pinaharap sa highway ang kotse. Hindi ko na tinignan kung nandun pa sila. Hindi na rin ako tumingin sa salamin. Dire-diretso akong umalis sa motel na yon. Tahimik kaming 2 sa loob ng kotse. Pareho kaming nanginginig.
Utang ina, ano yun? Sabi ni Ann. Hindi ako sumagot dahil hanggang ngayon, hindi ko rin alam. Pagdating namin sa may maliwanag na bahagi ng highway, pinababa ko na siya. Hindi na ba tayo tutuloy? Tanong niya. Napailing ako. Hindi na. Umalis siya ng kotse ko. Ako naman ay dumiretso na pauwi. Akala ko pagkatapos nun, matututo na ako. Akala ko titigil na ako sa ganong bisyo. Pero sa totoo lang, hindi rin nagtagal, ilang linggo lang. Bumalik din ako sa dating gawain kong yon. Pero hindi na ako ulit nakakita ng walang ulo. Isa sa mga pampalipas ko ng oras, ang stories mo, lalo na pag nasa duty. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ricky. Isang sikyo sa Sogo Hotel, around Metro Manila. Ilang taon na rin akong security guard. Gabi-gabi, nagro-robing sa bawat palapag. Mga anino sa sulok, malamig na hangin na biglang dumadaan, pinto na kusang magbubukas, hindi na bago sa akin. At sa hotel na yun, may isang elevator na kahit ako, hindi ko na sinasakyan ng mag-isa. Bandang 2:00 ng madaling araw, routine ko ang i-check ang mga floors. Tahimik ang building. Pumasok ako sa elevator. Sumandal ako sa dingding. Nakatingin sa salamin habang inaayos ang radyo ko. Normal lang ang itsura ng refleksyon hanggang sa may nakita ako sa likod ko. Sa salamin, isang figura nakatayo sa bandang likod ng elevator, sa mismong pwesto na wala namang tao. Sobrang bilis lang, halos isang iglap, kaya akala ko pagod lang ang mata ko. Guni-guni, bulong ko. Pagtingin ko sa likod, wala. Pagharap ko ulit sa salamin, ako na lang. Bumukas ang pinto ng isang palapag. Paglabas ko, ginawa ko ang ikot ko. Walang kakaiba. Pagbalik ko sa elevator, huminga ako ng malalim at pumasok ulit. Pagpindot ko ng ground floor, sumara ang pinto. Habang bumababa, kusa akong napatingin sa salamin. Naroon na naman siya, mas malinaw. Isang lalaking nakatayo sa likod ko. Nakatungo ang ulo, parang ayaw magpakita ng muka. Hindi siya gumagalaw. Ang gumagalaw lang ay ang refleksyon niya. Parang mas huli ang kilos niya kesa sa akin. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Sa salamin, hindi niya ginaya. Nanatiling nakababa ang ulo niya. Doon ko naramdaman ang bigat, parang may pumiga sa dibdib ko. Hindi takot kundi babala. Yung pakiramdam na mas mabuting wag mo nang alamin pa. Kung sino ka man, umalis ka rito, sabi ko ng mahina. Unti-unting umangat ang ulo niya sa salamin. Wala ako nakita sa likod ko pero sa refleksyon, nakangiti siya. Masyadong mahaba, masyadong pilit. At nang magsalita siya, walang tunog. Gumalaw lang ang bibig. Pero may pumasok sa isip ko. Hindi pa. Biglang huminto ang elevator sa pagitan ng mga palapag. Namatay ang ilaw sandali, tapos bumalik. Tumunog ang radyo ko. Mabigat ang hangin. Parang masikip ang elevator kahit mag-isa lang ako. Sa salamin, isang hakbang na lang ang layo niya. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangan lumingon. Pinindot ko ang emergency button. Isang beses. Bumukas ang pinto. Maliwanag ang hallway. Normal at tahimik. Parang wala nangyari. Paglabas ko, nakahawak ako sa pader. Nanginginig ang tuhod ko. Bumaling ako pabalik sa elevator. At bago magsara ang pinto, nakita ko sa salamin ng sarili ko. Mag-isa.
Pero sa mismong sandaling sumara ang pinto, may kamay na dumampi sa salamin mula sa loob. Hindi sa harap ko, kundi sa refleksyon. Simula noon, kapag nagro-rubing ako at nadadaan sa elevator na yon, tinitignan ko muna ang salamin bago pumasok. Kapag may kahit anong hindi tugma, anino man o galaw, naglalakad na lang ako sa hagdanan.